word kasi na ipanaw is coming from the indigenous term mula sa Mindanao. Ang ibig sabihin po ng word na ipanaw ay paglalakbay. It's the journey. Kasamang sambayanan is the journey of the nation. Kasi alam naman natin sa buong history ng Pilipinas kung paano naglakbay ang mga indigenous peoples, ang mga mamamayan. At ito yung ginagamit nating salita para magbuklod-buklod ang ating mga sakop. Dadagdagan lang ni Ma'am Lorraine, briefly, ang ipanaw po ay representasyon ng mga aspirations at pangarap ng mamamayan para sa kapayapaan, seguridad ng buong bansa, at mabuting pamamahala. Yun po ang paglalakbay natin. Sambayanan, buong bayan, buong mamamayan. Kasi kami po ay multi-sectoral group na sinabi na kanina ni Dr. Lorraine, at ang aming representasyon ay hindi para paalsahin ng taong bayan na magrevolusyon, hindi po, na mag-armado laban sa gobyerno, hindi po. Ang amin ay paglalakbay sa kapayapaan, katarungan, at kaunlaran ng mga katutubong pamayanan at ng buong sambayanan. Kaya ipanaw sambayanan. Kaya tatlong bagong K kami. Kami po ang bagong KKK. Paglalakbay ng buong sambayan ng Pilipino, ng buong mamamayan, para sa kapayapaan, katarungan, at kaunlaran. Yun po ang kanyang purpose ng ipanaw sambayanan. Binibigyan tayo ng isang mahalaga na oportunidad para tayo ay magkaisa. Kasi ang Pilipinas, no, tayo ang kultura natin, ang lipunan natin, sobrang watak-watak. Nakikita ko na through the IVs, no, tinuturo nila sa atin, ang itinuturo nila sa atin ay magkaisa tayo. Dahil sa pagsilbi ng gobyerno ng maayos sa ating mga kapatid na katutubo na padapa sa buong Pilipinas, ang CPP, NPA, NDF. So sakit ng sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So kahit ngayon, napakaganda, napakahalaga na mapasok natin yun sa ating puso, na kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, no, ay magkakaisa tayo. Hindi natin ang ating bansa nakakaawa kasi sobra na pagtuwanan. So mas maganda talaga pag natutunan natin na nagkakaisa tayo at sabay-sabay. So I guess that's it. Yes. May tanong yata si Brother BMR in behalf of the group. Ayan. Ayan, tatanungin po natin si Eric, mga kababayan, patungkol po dito sa nangyayaring liquidation by certification lang po, tungkol dito sa budget ng Congress. Paano po ba talaga ang mas magandang gawin kung ikaw ay maluluklok na bilang congressman? Ang maunang manuluklok pong number 1 namin, we need 250,000 votes para papasok kaagad ang number 1. Okay. One seat tayo kaagad. Para makapasok si Ma'am Lorraine, we need to raise and generate the support of the people, 600,000 votes. Estimate lang to para makapasok kaming tatlo, mga 1 million votes. Kaya naman yan. Basta ang taong bayan ay mamulat natin. Kaya mga 6 na buwan pa tayong dagdag na pagmumulat. Araw-araw yun nandito naman kayo, libre naman ang ating pagsasama. Ito po yung kaibahan ng ipanaw sambayanan. Hindi kami magiging ipokrito. Hindi po kami makapag-deliver ng projects at support sa mga mamamayan kung hindi rin kami tatanggap ng pondo sa Kongreso. Ang aming posisyon ay ganito. Every single centavo na ibinibigay sa congressman o sa senador ay dapat ina-account. Hindi exempted, including ang tinatawag na miscellaneous and other expenses or contingency fund. Mantakin nyo ganito bibigyan si Congressman Raul Manuel, Franz Castro, at si Arlene Brusas, puro ito mga Communist Party, tagapagtanggol ng NPA. Bibigyan sila ng 1 million kada buwan. Isa-isa, tatlo sila. Ang kanilang ibabalik lang sa House Speaker at sa Committee on Accounts, bond paper na nakalagay, na gastos na nila. Alam natin na binibili ito ng bala. Alam natin na ito ay ginagamit sa pagpapundo sa NPA. Pagre-recruit, ang mga recruiter itong allowances nila, mantakin mo ang gobyerno, dahil dito sa kalukuhan sa liquidation by certification, nakakakuha monthly ng pundo, milyon-milyon ang mga komunistang terorista. Ang pinag-usapan natin, 312 na mga kongresista. Mantakin nyo, every month may tag 1 million sila. Itong ginagamit nila sa pagpapalibing sa mga mahihirap na namatayan, mga nakagat ng aso, pupunta kay congressman, naintindihan natin yun. But you have to liquidate.
you have to prove na nagastos ng tama. Ang aming bottom line, walang single centavo sa kaban ng bayan na ginagamit ng congressman, ng senador, ng presidente, ng vice-presidente at lahat na nasa gobyerno na hindi inire-report sa taong bayan. Ginagawa po ito sa mga bansa kagaya ng Canada. Sa Canada po, online ang ginagastos ng Prime Minister every month at pwede ka mag-question bakit gano'n ang gastos. Bakit hindi natin sundin yun? Bakit ka gumastos ng 300,000 sa pagpapalibing ng 10 patay? Saan ito? Di ba? Yun po ang ibig kong sabihin, dinadaya nila ang liquidation by certification. Hindi kami ibig sabihin, tutol dyan. Tutol tayo doon sa pandaraya, hindi sa pondo. Ang pondo ay dapat gamitin ng tama, may accountability, may transparency, at malinaw ang benepisyo taong bayan, hindi bulsa ng mga politiko. Klaro tayo ha? Kaya namin kino-question yan. Ang ibig bang sabihin, tututulan namin ang mga pondo na ito? Hindi. Ang aming panawagan, ibukas, ilantad, ibuyagyag, ipakita sa tao saan na pupunta yan. Walang mali doon, di ba? Kasi pera ng taong bayan yan, pera ng mamamayan. May nakalimutan kami kanina. Ang overseas Filipino workers po, isa yan sa ginagamit ng mga politiko sa pangangampanya. Kailangan po malinaw ang paninindigan, included po sila. Sa direksyon ng Ipanaw Sambayanan, ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na nasa abroad, ang kanilang kalagayan ay isa po sa oversight function yan ng Congress. Kung paano madagdagan ang benepisyo at hindi perwisyo, isa yan sa major agenda ng Ipanaw Sambayanan, including po ang kagaya ng mga pinapatay, ginagahasa sa Kuwait at mga bansang kagaya nito. Yan po ang mga issue na dapat pinoproteksyonan ng gobyerno ang ating mga OFW. Ang function namin dyan sa Kongreso will be the advocate to broaden and strengthen all support for the security and benefit ng mga manggagawang Pilipino sa abroad. Yes, ma'am. How can you impose liquidation by Paano mapatigil? transparent accounting? Okay. Kung ang lahat po ng politicians ay against dyan, Attorney Marlon pa rin pala. sa certification. Okay, dadagdagan ko lang, pinapaunahin ko muna ng abogadong sumagot. Kung yan ba ay legally viable. Alam po naman natin na ang pundo ng bayan, we have to be accountable at every turn, at every cent. Totoo po na mahirap siyang gawin kasi halos lahat tumututol or probably lahat tututulan yan. But it doesn't mean that we have to be silent about it. Because there comes a time when the people themselves will have to demand that there should be accounting. At hindi natin ipapalimot na yan ay malilimutan. So dahil hindi siya ginagawa, hindi siya, ibig sabihin hindi siya pag-usapan, let's talk about it. Let's talk about it. Agree. Mang Rain, dagdagan mo please. Thank you, Attorney. Clear. Hindi kasi kami politiko. Hirap na hirap. Personally, I can speak for myself. Nahirapan akong tanggapin itong hamon sa akin kasi hindi ako politiko. So ano ba yung ibinibigay natin dito? Kung sino lang talaga kami. Kung sino kami, yung pagkatao namin, yung pagkakakilala ninyo, yung unblemished na track record na nagsisilbi at hindi nagnanakaw sa bayan. So, gusto ko yung sinabi ni attorney, no, na porket ba alam natin na hindi tayo mananalo dyan sa Kongreso, kunyari doon sa labanan dun sa funds na yan, ano, ay hindi tayo magsasalita. Siyempre hindi. Porket ba ako, masakit ang puso ko sa Kongreso ngayon, ibig ba sabihin noon ay hindi na tayo lalaban? Siyempre hindi. Dapat maniniwala pa rin tayo at lalakasan pa rin natin ang loob natin na lumaban. Ang kaya naming ipangako sa inyo ay mag-boses kayo sa Kongreso. Napakasakit manood ng mga kongresista na ang kapal ng mga mukha, walang kahihiyan sa mga Pilipino. So, mananalo ba kami, kunyari kami ay pinagkatiwalaan ninyong pumasok sa Kongreso? Mananalo ba kami dito sa kakapalan ng mga mukha nila? Siguro hindi. Pero ibig ba sabihin noon ay hindi na tayo dapat lumaban? Hindi. No? Merong kasabihan sa English, no, na part of the job is knowing that the job is never done. Ibig sabihin, fight lang ng fight, tapos one day kikisik tayo, yung bansa na gusto natin, yung Kongreso na gusto natin ay nandyan na. Dahil ipinaglalaban natin yan. So basta yun ang gusto lang namin ipangako, na
kami ang magiging boses ninyo at lalaban kami para sa taong bayan.